Magandang buhay! Kamusta kayo? Ako si Teacher Rika at natutuwa ako na makasama kayo na mag-aral at matuto. Ngunit bago tayo magsimula, mayroon lamang akong mga ilang paalala habang tayo ay nag-aaral ng ating aralin. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, iwasan muna ang mga ibang ginagawa habang hindi pa natatapos ang ating aralin. Pangatlo, huwag mahihiyang magtanong. Nakuha ba ang ating mga lituntunin? Halika, tayo nang maglakbay tungo sa panibagong kaalaman. Manood, makinig, at matuto. Piliin mo ay ng Pilipinas, kapulo ang kwintas ng pela. Oh, nandiyan na pala kayo. Tulad ko ba, kayo din ay mahilig umawit? Magaling! Ating linangin at pagyamanin ang talentong ito. Alam niyo ba na ang mga Pilipino ay kilala sa talento ng pag-awit? Ngayon, ating papakinggan ng isang alamat na tungkol sa pagkakalikha ng Pilipinas. Tayo ay makinig ng mabuti at ng ating masagot ang mga tanong kasunod nito. Noong unang panahon, sa isang pulo sa karagatang Pasipiko, may isang malaking kuweba ang tinitirhan ng isang higanteng may 3 dalagitang anak. Mabuting ama ang higante sa kanyang mga anak na sina Luz, Bisaya at Minda. Si Luz na siyang panganay ay magalang at napakasipag. Ang pangalawang si Bisaya ay mahinhin, tahimik pero pinakamalambing. At ang bunsong si Minda ay napakabait, ngunit pinakamakulit. Matiwasay ang kanilang pamumuhay. Isang umaga, kinailangang umalis ng amang higante upang mangaso. Nagbilin siya sa mga maiiwang anak. Maghahanap muna ako ng ating makakain. Huwag kayong lalabas ng kuweba upang maiwasan ang panganib. Hintayin ninyo akong makabalik. Napagdesisyonan ng magkakapatid na linisin ang kuweba. Ilang sandali, palihim na lumabas sa kuweba si Minda upang maglaro sa tabing dagat. Sa kanyang paglalaro, bigla niyang naisipang lumangoy. Hindi naman siguro ako mapapahamak kahit hindi ako marunong lumangoy. Hindi naman ako lalayo. Sambit niya sa sarili. Sa paglusong niya sa tubig, hindi na malayo na pala siya sa tabing dagat. Sinubukan niyang bumalik sa pampang pero tila lumalaban ang malalaking alon. Unti-unti siyang lumulubog at nahirapang makahinga. "Tulong! Tulungan ninyo ako!" Ang kanyang pagsigaw. Naulinigan ni Luz at Bisaya ang kanilang kapatid. Noon nila napagtantong wala si Minda sa loob ng kuweba. "Si Minda yun!" Kinakabahang sambit ni Luz. "Oo nga, hanapin natin siya!" Pagmamadaling tugon ni Bisaya. Dali-dali silang dumiretso sa tabing dagat dahil alam nilang mahilig maglaro roon si Minda. "Ayun si Minda!" Sigaw ni Luz. Nakita nilang kumakampay-kampay si Minda at pasinghap-singhap na sa tubig. Agad silang lumusong sa tubig. Nakalapit sina Luz at Bisaya kay Minda. Sinubukang lumangoy pabalik sa pampang ngunit malalakas ang mga alon. Naghawak kamay na lamang silang tatlo habang hinihintay ang kanilang magiging kapalaran. Samantala, sa pagbalik ng amang higante, naramdaman niyang may hindi magandang nangyari sa kanyang mga anak. Napansin nito ang kakaibang hampas ng alon sa dagat. Sa gitna nito, kanyang nakita ang ilang piraso ng damit ng kanyang mga anak. Mabilis niya itong pinuntahan, ngunit hindi nakita ang mga anak. Walang tigil ang kanyang pag-iyak nang biglang kumalma ang mga alon. Napansin niya ang 3 pulong ngayon lamang niya nakita. Malakas ang kanyang paniniwalang sina Luz, Bisaya at Minda ang mga ito. Hindi nagtagal, ang 3 malalaking pulong ito na kung tawagin ngayon ay Luzon, Visayas at Mindanao ang siyang bumubuo sa ating bansang Pilipinas. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Magaling! Ngayon ay atin namang sagutan ang mga sumusunod.
Nakuha mo ba ang lahat ng mga sagot? Magaling! Tunay na ikaw ay nakinig ng mabuti sa ating tekstong binasa at iyong naitala ang mga hinihinging datos o impormasyon. Gawain, panuto, tignan at pag-aralan ang graph sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Sa pagtatala ng mga datos mula sa ating binasang teksto, gumagamit tayo ng mga representasyon upang mas madali itong tandaan. Una na dyan ay ang graph. At ang ikalawa naman ay ang chart. Graph na maaaring gamitin tulad ng line graph, bar graph, pictograph, at pie graph. Maaari mo itong gamitin upang irepresenta ang iyong mga datos na nakuha mula sa tekstong iyong binasa.